Magandang araw po, Sir Neb. Mabasa niyo sana itong kwento ko. Lisa po ang pangalan ko. 30 years old, single pa rin. Tungkol sa papa ko ang kwentong ibabahagi ko sa inyo dito. Noong high school pa ako, sobrang lasinggero ng papa ko. Mabait naman siyang ama sa amin, na ibibigay niya ang lahat ng dapat na ibigay ng isang ama at napag-aaral niya rin kami. At maayos din naman ang relasyon niya kay mama. Kaso ayun nga, sobrang hilig niya sa alak. Paano ba naman si Lolo ay isa ring lasinggero. Namana ata ni Papa yung hilig sa alak ni Lolo. Dahil sa sobrang alak, ayun na rin ang kinamatay ni Lolo. Lagi namin siyang pinagsasabihan na baka magaya rin siya kay Lolo. Kaso wala talaga. Kapag lasing siya, nangangako lang siya sa amin. Natitigil na siya. Pero sunod na linggo, maglalasing na naman yan. Buti nga at hindi siya tulad ng ibang mga lalaki na kapag nalalasing, nananakit. Kasi kung ganoon si Papa, baka matagal na siyang iniwan ng mama ko. Merong maliit na bodega si Papa sa may kusina na naglalaman ng napakaraming koleksyon ng mga alak na nabili niya o kaya naman ay bigay ng mga kaibigan niya. Bihirang kumuha doon si Papa, pero kapag meron siyang mga importanteng bisita, doon sila kumukuha ng mga iinuming alak. Isa sa mga laging sumisermon kay Papa si Tito Benji. Bunsong kapatid nila Papa si Tito Benji. Bading siya. Lagi siyang dumadalaw sa amin. Lalo na kapag may napanalunan siyang pera sa mga beauty contest. Nililibre niya kami lagi. Kapag nakikita niya si Papa na lasing, talagang umuusok yung tenga ni Tito dahil sa sobrang galit. Yung bunganga pa naman ni Tito Benji ay hindi rin papaawat. Lahat ng masasakit na salita ay sinasabi ni Tito Benji kay Papa. Kaso lalapitan lang ni Papa si Tito. Yayakapin tapos okay na naman sila. Akala ko talaga noon ay hindi na matitigil sa bisyo niya si Papa. Pero may dahilan kung bakit siya huminto sa pag-inom ng alak. Namatay si Tito Benji. Nasaksak siya sa inuman. Birthday daw ng isang kaibigan. Tapos nagkasagutan yung mga dayo at yung grupo nila Tito. Doon na nagkapisikalan at nasaksak nga si Tito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin napapakulong yung gumawa nun kay Tito. Pinagpasa Diyos na lang namin yung nangyari. Sobrang na-depress noon si Papa. Mas lumala yung pagiging lasinggero niya. Umabot sa punto na kahit sa bahay ay madalas na siyang umiinom. Unti-unti na ring nababawasan yung koleksyon niya ng mamahaling alak. Isang beses, death anniversary ni Tito Benji. Lasing na naman si Papa. Mag-isa siya sa kusina. Kinakausap si Tito. Humihingi ng tawad kasi hindi niya man lang daw nahanap yung gumawa nun kay Tito. Pumunta ako sa kusina at nilagay ko sa lababo yung gamit kong baso. Habang naguhugas ng kamay, bigla naming narinig na para bang may nabasag na mga bote galing doon sa bodega ni Papa. Una ay nagkatinginan muna kami ni Papa. Tapos halos sabay kaming tumakbo papasok doon sa bodega. Ako pa mismo yung nagbukas ng ilaw. Lahat ng mga alak doon sa cabinet ay nahulog sa sahig. Lahat basag. Walang kahit na isang bote ang natira. Sa kanto ng bodega merong nakatayong lalaki. Mahaba yung buhok at nakatingin sa amin ni Papa. Si Tito Benji yun. Alam ko, kasi yung suot niyang yun ay yun din yung barong na suot niya nung burol. Ilang segundo akong hindi nakagalaw sa pagkakatayo. Pati na rin si Papa. Nung mapagtanto ko na si Tito Benji nga yun, ay sumigaw ako at saka ako maripas palabas. Niyakap ako ni Mama at nang bumalik kami, narinig namin na kinakausap ni Papa yung multo ni Tito Benji. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ay nagbago na si Papa. Hindi na uli siya uminom ng alak kahit kailan. Hindi namin saktong narinig kung ano yung pinag-usapan nila. Pero alam ko, si Tito ang dahilan kung bakit hindi na lasinggero si Papa ngayon. Kwento ito ng isang kakilala na tubong probinsya
Itago natin siya sa pangalang Harry. Katrabaho ko si Harry dito sa munisipyo. Mahilig siyang magkwento tungkol sa mga adventures niya sa probinsya. Marami ring nakakatakot sa mga kwento niya. Merong mga aswang at manananggal. Pero ang paborito ko siguro sa lahat kapag binabanggit niya sa amin yung mga ginagawa ng lolo niya na dating albularyo. Noong kabataan daw nito, noong hindi niya pa nakikilala yung mapapangasawa, isa raw siyang albularyo. Sikat daw ang lolo niya lalo na sa mga taga-ibang bayan kasi halos lahat daw ng sakit kayang gamutin ng lolo niya. Kaso nung napangasawa nga nito yung lola niya at nagkaroon sila ng anak, doon na tumigil yung lolo niya. Naghanap na lang daw ito ng trabaho sa bukid para mas mabigyan pa ng maayos na buhay ang mga anak niya. Naalala raw ni Harry na mayroong ritual na ginagawa ang lolo niya tuwing linggo ng gabi. 15 anyos daw siya nung unang beses niyang nasaksihan ang ritual ng lolo niya. Bumibili daw ito ng alak sa tindahan. Dapat daw ay kulay puti. Kaya madalas niyang ginagamit ay gin. Yung bote raw na yon na hindi pa nabubuksan ay nilalagay ng lolo niya sa paanan ng isang maliit na rebulto na nasa likod ng bahay. Meron daw kasing maliit na altar doon. Doon nakapwesto yung rebulto. Nasabi ng lolo niya, rebulto raw ng isang makapangyarihang engkanto. Papalipasin nila ang gabi at kinabukasan, magiging itim daw yung alak na nandoon sa loob ng bote. Uubusin daw ng lolo niya yung laman ng bote na yon hanggang sa susunod na linggo, kung kailan gagawin niya uli yung ritual. Ang dahilan daw kung bakit ito ginagawa ng lolo niya ay nagbibigay ng kakaibang lakas at proteksyon yung itim na alak. Kwento ni Harry, kahit daw sobrang tanda na ng lolo niya, sobrang lakas pa rin daw. Halos hindi napapagod sa bukid. At kahit yung kalabaw daw nilang alaga, talo ng lolo niya sa palakasan. Meron daw nangyari na nagpatunay sa kanya na meron ngang kakaibang kakayahan ng lolo niya. Naglalakad daw sila sa may malapit sa ilog nung may tumawag sa pangalan ng lolo niya. Magkasama raw sila nung hapon na yon kasi balak sana nilang mamingwit sa ilog. Lumapit yung lalaki na tumawag sa lolo ni Harry. Malaking lalaki, tatuan at may dalang malaking itak. Hindi na raw matandaan ni Harry yung eksaktong kinagagalit ng lalaki. Basta may kinalaman daw sa patubig sa palayan. Sumagot-sagot din daw ang lolo ni Harry na parabang walang pakialam sa armas ng lalaki. Nung medyo nagkainitan na, tinulak daw siya ng lolo niya palayo. Biglang sumugod yung lalaki at tinaga nito yung lolo ni Harry. Napapikit pa raw noon si Harry kasi buong akala niya ay masasaktan ng lolo niya. Pero hindi yun nangyari kasi yung itak ay hindi man lang sumugat sa kamay ng lolo niya. Tumalbog lang daw ito. Gulat na gulat yung tumaga sa lolo niya syempre. Agad daw itong umatras. Tinatawag na demonyo ang lolo ni Harry habang naglalakad palayo. Simula noon hindi na raw nagduda si Harry sa kakayahan ng lolo niya. 2017 daw namatay yung lolo niya. Hindi daw sa sakit o trahedya. Basta isang araw daw ay hindi na ito bumangon sa higaan. At nang magtawag sila ng nurse galing sa health center, tsaka lang dineklara na patay na ang lolo niya. Sa tansya ni Harry ay umabot ito ng 100 taon bago namatay. Gerald nga po pala ang pangalan ko. Hello po sa inyo. Ito na yung second time na makakapagpasa ako ng kwento sa channel nyo. This time ay hindi tungkol sa multo ang kwento ko. Iba naman po. Nung nagtatrabaho pa ako at wala pang sariling negosyo, umuupa lang ako noon ng kwarto kasi medyo malayo sa bahay namin yung mismong office namin. Hassle naman kung araw-araw pa akong babiyahe. Nakakapagod. At saka base sa tansya ko, pareho lang naman ang magagastos ko kung uupa nga ako. Nasa second floor yung kwarto ko. Bale wala akong kasama noon sa kwarto. Bakante yung isang kama doon.
Kapag nasa ibang bahay ako, ay madalas akong mapuyat. Nahihirapan kasi akong matulog pag hindi ako pamilyar sa lugar. May nakapagsabi sa akin na try ko raw uminom ng alak bago matulog. Pampaantok lang. Ginawa ko naman at naging epektibo naman sa akin. Simula noon, lagi akong may tinatagong alak na nilalagay ko doon sa itaas ng cabinet na katabi ng bintana. Merong malaking puno sa labas ng bintana na yon. Sabi nung may-ari, bata pa lang daw siya, nakatayo na doon yung punong yon. Halata naman sa itsura ng puno na sobrang tanda na. Binalaan ako nung may-ari at ang sabi niya, bago raw ako matulog, ay isasara ko daw lagi yung bintana na yon. Nung tanungin ko kung bakit, wala naman siyang binigay na rason. Basta isara ko lang daw. Sinusunod ko naman siya nung una. Kaso nung sumapit yung tag-init, nakukulong ang init sa loob ng kwarto. Ang ginagawa ko para may pumasok naman na hangin sa loob kahit papano, ay binubuksan ko yung bintana. Fast forward mga 1 year na siguro ako sa inuupahan ko na yon, nang mapansin ko na may nagnanakaw ng alak sa cabinet. Tinatandaan ko lagi kung gaano karami yung natitira sa bote. Tapos biglang makikita ko na halos kalahati na nung alak yung nawawala. Nagtaka ako kasi wala namang ibang nakakapasok sa kwarto ko. Ako lang. At saka tingin ko wala naman sa mga kasama ko doon sa bahay ang magtatangkang magnakaw ng alak na yon. Di sana pati yung pera at ilang importanteng bagay sa cabinet nawawala na rin. Pero hindi, yung alak lang talaga. Hindi ko muna inisip kung anong dahilan ng pagkawala ng alak. Kasi medyo busy rin ako nung mga panahon na yon. Isang beses nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Lumabas ako saglit papunta sa kusina. Pag-akyat ko sa kwarto, pagbukas ko pa lang ng pinto, meron na agad akong naamoy na mabaho. Sumilip ako kasi ramdam ko na may gumagalaw sa loob. Bale, sarado yung ilaw sa kwarto ko. Ang tanging ilaw ko lang nun yung flashlight sa cellphone ko. Pagtingin ko sa bintana, merong nakatayong lalaki dun. Sobrang laki niya. Halos kasing laki siya nung cabinet. Hawak-hawak niya yung bote ng alak. Hinalo-halo niya muna bago pinatuwad sa bibig niya. Halos kalahati nung alak yung naubos bago niya ito binalik sa itaas ng cabinet. Tsaka siya lumabas ng bintana. Sa sobrang takot ko nun, agad kong binuksan yung ilaw. Sinarado yung bintana, tapos nagdasal ako gamit yung rosaryo na binigay ng lola ko. Isang engkanto pala ang magnanakaw ng alak na iniinom ko. Simula noon ay lagi ko nang sinasara yung bintana kahit na umaga na. Nalaman ko sa ibang kasama doon sa bahay na maging sila ay meron ding experience doon sa engkantong yon. Magandang araw sa inyo. Isa rin ako sa abangers dito sa channel. Lagi kong hinahanap yung bago nyong upload kapag nagbubukas ako ng YouTube. Ngayon lang ako magpapasa ng sarili kong experience. Benzo ng pangalan ko. 32 years old at merong 2 anak at asawa. Nangyari itong story ang ibabahagi ko noong 19 years old pa lang ako. Hindi ko yun malilimutan, Sir Neb. Kasi yun yung panahon na natanggap ako sa unang trabaho ko. Dito sa amin, merong ilog na laging nagiging pasyala ng mga tao, lalo na kapag tag-init. Noong unang beses kaming sinama nila tita sa ilog na yon, napansin ko na may kinuha siyang bote ng alak tapos binuhos niya doon sa mismong ilog bago kami naligo. Nagtaka ako syempre, bakit naman gagawin yun ng tita ko? Sayang naman yung alak. Nalaman ko kalaunan na yun daw ang naging kaugalian ng mga dayo kapag maliligo doon sa ilog. Nag-aalay sila ng isang bote ng alak bago lumublob sa mismong tubig. Meron daw kasing bantay yung ilog. Yun na raw ang magsisilbing bayad namin para maging safe kaming makaligo.
Simula noon kapag nga naliligo kami sa ilog na yon, ginagawa namin yung pag-aalay ng alak. Wala naman sigurong masama kung susunod kami kasi wala namang mawawala. At saka mura lang naman noon ang isang bote ng gin. Nung tumuntong ako ng 19, first time ko nagka-girlfriend nun. Freya ang pangalan niya. Hindi siya yung napangasawa ko. Lagi ko siyang sinasama kapag nagmomotor ako. Kung saan-saan kami napapadpad. Mura pa noon ang gasolina, kaya hindi masakit sa bulsa na maghapon kaming gumagala. Dinala ko siya doon sa ilog kasi naikwento niya na hindi pa raw siya nakakaligo doon. Kapag meron daw silang family outing, laging sa mga swimming pool lang sila naliligo. Pagdating namin doon, tsaka ko lang naalala, wala kaming dinalang alak. Hassle naman kung babalik pa kami sa sentro para bumili. Naisip ko saglit lang naman kami. Hindi naman kami magtatagal. Okay lang siguro kung hindi na ako mag-aalay ng alak. Naligo na nga kami ni Freya. Pareho kaming marunong lumangoy. Kaya dun kami pumwesto sa malalim na bahagi ng ilog. Habang lumalangoy ako papunta sa gitna, bigla kong naramdaman na may humawak sa paa ko. Sobrang gaspang ng kamay niya. Na pakiramdam ko ay nasugatan yung balat ko. Kumakawag-kawag na ako nun. Tinatawag ko si Freya na nasa gilid. Bigla akong lumubog. Nagpupumiglas ako syempre. Pilit kong inaangat yung sarili ko. Pero hindi ko talaga kaya. Pagtingin ko sa ilalim, merong nilalang na nakatingin sa akin. Ang weirdo ng itsura niya. Mukha siyang tao pero alam ko na hindi siya tao. Hawak-hawak pa rin niya yung paa ko. Naririnig ko sa utak ko yung sinasabi ng nilalang na yon. Kahit hindi siya nagsasalita. Nasaan yung alak? Nasaan yung alak? Sabi ng boses sa utak ko. Sa pagkakataong yon, parang tanggap ko na dun na ako malulunod. Pumikit na nga ako nun. Tsaka ko naramdaman na may humawak sa balikat ko. Hinila niya ako pa itaas. Doon ko na-realize na wala nang nakahawak sa paa ko. Si Freya ang nag-angat sa akin. Dinala niya ako sa gilid. Sobrang dami ko palang nainom na tubig. Sinuka ko lahat. Nagpasalamat ako sa kanya. Kinuwento ko kung ano yung nakita ko. Naniwala naman siya sa akin. Narinig na rin daw niya yung tungkol sa alay na alak para sa ilog. Ganun pala ang mangyayari kapag hindi nagbigay ng alak. Medyo na-trauma ako dahil sa nangyari. Yun ang dahilan. Kaya kahit magpasa hanggang ngayon, ay bihira na akong maligo sa ilog na yon. Hindi tungkol sa akin ang maririnig niyong kwento ngayon. Bali, kwento ito ng Ate Jane ko. Meron naging boyfriend si Ate Jane. Vincent ang pangalan. Simula high school ay magkasintahan na sila. Second year high school nung una silang naging magkaklase. At simula nga noon ay nagkamabutihan na sila hanggang sa naging magkarelasyon. Tumuloy hanggang mag-college silang dalawa. Kwento ni ate sa akin, si Vincent na raw sana ang perfect na boyfriend para sa kanya. Kaso lang, sobrang hilig daw nito sa alak. Lalo na nung tumuntong sila ng kolehiyo. Mas dumalas daw ang pakikipag-inom nito sa mga kabarkada. Kapag sinusundo raw ni Kuya Vincent si ate, amoy na amoy ni ate yung alak sa katawan ni Kuya. Madalas silang mag-away dahil sa pag-iinom ni Kuya. Muntik na nga raw silang maghiwalay dahil doon. Pero nagkakaayos din daw sila uli. Nasa klase si Ate Jane nang may matanggap siyang text galing sa kapatid ni Kuya Vincent. Nasa ospital daw sila. Pagdating doon ni ate, nalaman niya na nadisgrasya pala si Kuya Vincent. Lasing daw ito na nag-drive ng motor pa uwi. Inabot na ng umaga sa inuman. Pagdaan daw sa may intersection ay hindi nakita yung paparating na truck. 4 days pa raw na lumaban yung katawan ni Kuya. Pero kalaunan ay hindi na rin ito kinaya yung grabing injury sa katawan. Sobrang lungkot noon ni ate.
Sa sobrang depressed niya ay tumigil siya saglit sa pag-aaral kasi naapektuhan na rin pati yung grades niya sa klase. Tumulong na lang muna siya kay mama sa pagtitinda sa palengke. Naintindihan naman ng mga magulang namin yung pinagdaraanan ng ate ko kaya hinayaan na lang muna siya. Kwento sa amin ni ate, kapag mag-isa raw siya, lagi siyang may naaamoy na alak sa hangin. Kilala niya raw yung amoy na yun. Yun daw lagi yung amoy ni Kuya Vincent kapag lasing ito at nagkikita sila. Naiiyak na lang daw minsan si ate kapag naaamoy niya yun. Pakiramdam niya, hindi pa rin siya iniiwan ni Kuya Vincent kahit na patay na ito. Isang gabi galing si ate sa may market. Siya yung nagsara ng tindahan namin at meron din daw siyang pinuntahan kaya late na siyang umuwi. Dapat may mga tricycle doon sa babaan ng jeep. Kaso dahil late na nga, wala nang namamasada. Kaya naglakad na lang si ate. Napansin niya na merong sumusunod sa kanya. Isang lalaki na nakahood. Maliit lang. Mabilis daw yung bawat hakbang niya. Siyempre kinabahan agad si ate. Alam niyang meron ng mga nabiktima ng hold up sa parting yun ng kalsada. Naalala niya nga raw si Kuya Vincent. Kung buhay pa raw ito, ay siguradong hinatid na siya pa uwi. Nung sobrang lapit na nung lalaki sa kanya, naisip ni ate, kakaripas na lang siya ng takbo. Pero bago pa man mangyari yun, naamoy uli ni ate yung pamilyar na amoy ng alak. Napalingon siya. Merong isa pang lalaki na humarang doon sa lalaking humahabol sa kanya. Tumigil ito sa paglalakad. Parang nag-uusap yung dalawa. Hanggang sa bigla na lang tumakbo yung lalaking nakahood palayo. Si Ate Jane nakatayo lang daw sa gilid ng daan. May kutob na raw siya kung sino yung humarang na yon. Lumingon daw ito. Kumaway pa sa kanya. Sobrang dilim ng paligid kaya hindi niya namukaan yung lalaki. Pero naniniwala daw siya na multo yon ni Kuya Vincent. Hindi siya pwedeng magkamali. Gusto na nga raw niya sana itong lapitan. Kaso nung maglakad ito papunta sa dilim, bigla na lang daw nawala. Habang naglalakad daw noon si ate pauwi, basang-basa yung mata niya dahil iyak siya ng iyak. Ilang beses pa raw nagparamdam sa kanya si Kuya Vincent. Pero makalipas ang ilang taon, ay natigil din daw yung mga pagpaparamdam sa kanya. Hanggang ngayon ay may espesyal pa rin na parte sa puso ni ate, si Kuya Vincent. Hello po sa inyo. Ang ibabahagi kong kwento ay ang pinaka nakakatakot na bagay na nangyari sa akin. Ako nga pala si Charlie. Dati hindi ako naniniwala sa mga aswang. Laking syudad ako. Doon sa lugar namin, mas nakakatakot ang mga adik na tambay kaysa sa mga aswang-aswang na yan. Kaya nga kapag merong nagkukwento sa amin na nakakita raw ng totoong aswang, natatawa na lang ako. Iniisip ko lagi na kathang isip lang yung mga ganoong klase ng kwento. Hanggang sa personal ko ngang makita na mali pala ako. Inalok kami noon ng katrabaho namin na doon na raw sa kanila magbakasyon kasi yung bahay nila sa probinsya tapos malapit pa sa dagat. Pwede raw kaming tumuloy sa bahay nila para makatipid sa lodging. Payag naman lahat. Bale 6 kaming magkakatrabaho na nagbakasyon doon sa probinsya. Sobrang ganda ng beach doon. Hindi naman siya Boracay level, pero ang ganda pa rin. Mura yung mga bilihin at saka mababait yung mga tao. Halos araw-araw kaming nagiinom doon. Sa sobrang dalas namin na mag-inom, kilala na kami ng mga tindera na pinagbibilhan namin. Nung mga unang araw, maaga pa kaming natatapos. Ayaw naming mapuyat kasi kinabukasan naglilibot-libot kami sa kung saan-saan. Pero nung malapit na kaming umuwi, talagang walwalan na. Inaabot kami ng umaga sa pag-iinom. Yung ihi ko minsan amoy alak na. Last day namin nun. 2:00 na ng madaling araw yon. Pagpasok ko sa kusina para kumuha ng alak,
Wala akong nakita sa cabinet. Ubus na pala. Kaso gusto pa naming umisa. Sinamahan ako ni Junie na bumili doon sa may kanto. Medyo mahaba-haba siyang lakaran. Hindi naman kami natakot kasi 1 linggo na rin kami doon. Kilala na kami ng mga kapitbahay. Buti bukas pa yung tindahan pagdating namin doon. Nagulat pa nga si ate na tindera kasi 2:00 na raw. Nung nakuha namin yung alak, may sinabi sa amin yung tindera. Bilisan na raw namin ang paglalakad pa uwi kasi delikado raw sa lugar na yon kapag mga ganoong oras na. Tinanong ko kung bakit pero matagal siyang hindi nakasagot. Nung pabalik na kami, sabi ni Junie, baka tinatakot lang daw kami nung tindera. Sumang-ayon na lang ako. Pero sa puntong yon, masama na rin ang kutob ko. Kalagitnaan ng paglalakad, nakarinig kami ng ungol ng aso. Galing doon sa mga nagtataasang damo. Napalingon kami ni Junie. Bigla ko siyang tinapik at sinabi ko na bilisan na namin. Nagtumbahan yung mga damo. Doon lang natauhan si Junie at saka niya binilisan ang paglalakad. Hanggang sa pareho na kaming tumatakbo. Biglang lumabas galing doon sa mga damo yung isang sobrang laking aso na kulay itim. Pula yung mga mata at yung dila ay abot hanggang sahig ng kalsada. Napasigaw ako. Mas mabilis sa akin si Junie kaya nasa unahan siya. Grabe yung takot ko nun. Yung dibdib ko sasabog na. Naisip ko oras na maabutan ako ng dambuhalang aso na yon. Yun na ang magiging katapusan ko. Ang bilis tumakbo ng aso. Nung sobrang lapit na niya sa amin, tinapon ko sa direksyon niya yung alak na dala namin. Tsaka ako tumudo ng takbo at hindi na uli lumingon. Sa awa ng Diyos ay nakarating naman kami sa bahay ng ligtas. Kinuwento namin ang nangyari. Sabi nung katrabaho namin na may-ari ng bahay, noon pa raw talaga ay usap-usapan na sa kanila yung tungkol doon sa dambuhalang aso na yon. Ang sabi ay aswang daw yon. Nag-aanyo silang aso kasi mas mabilis silang makagalaw sa ganoong anyo. Dahil sa pangyayaring yon, nabago rin ang paniniwala ko. Kwento lang ito sa akin ng kaibigan kong si James. Nagpaalam naman ako sa kanya na ibabahagi ko dito yung kwento niya. Kwento niya sa amin, noong 15 anyos pa lang daw siya, ay naging alalay siya dati ng isang albularyo. Kakilala ng tatay niya yung albularyo. Nung tumigil mag-aral si James noong panahon na yon, naisipan niya raw na sumama-sama dito sa albularyo na ito. Natawagin na lang nating Kadoming. Dumarayo raw sila ni Kadoming sa kung saan-saang lugar. Sakay ng luma niyang motor na kwento ni James, ginagasolinahan lang daw ni Kadoming ng 1 litro sa isang buwan. Hindi rin daw niya alam kung paano tumatakbo yung motor na yon. Basta may orasyon daw na ginagamit si Kadoming para mapaandar ito sa ganoon kakunting gasolina. Madalas daw na pinupuntahan nila yung mga sinasaniban. Uso kasi sa kanila ang ganoong pangyayari. Mga bata o babae ang madalas na mabiktima. Sobrang dali lang daw na napapaalis ni Kadoming yung mga sumasapi. Kaya rin daw niyang palipatin yung sapi sa mga hayop. Tuwing may lakad daw sila, ay may pinapainom sa kanya si Kadoming na sobrang pait na likido. Kapag tinatanong niya kung ano ito, alak daw yon na merong kapangyarihan. Kapag nakakainom daw noon si James, hindi siya nakakaramdam ng takot. At saka may kakaibang init din daw sa kamay niya na nakakapagpakalma sa mga tao. Kapag merong sinasapian at nagwawala, nakakaya niya raw na pigilan yung sinasapian ng mag-isa. Hindi na siya humihingi ng tulong kasi pakiramdam niya kayang-kaya niyang pigilan ito. At oras na hawakan niya yung mga sinasapian, lumilipat daw yung init ng kamay niya papunta doon sa ginagamot niya. Makalipas ang ilang buwan, lagi na raw sa kanya sinasabi ni Kadoming na sa kanya raw ipapamana nito ang lahat ng kaalaman niya, mga gamit at ibang anting-anting.
Desidido rin daw noon si James na maging albularyo. Tuwang-tuwa raw kasi siya kapag nakakagamot sila ng mga tao sa kung saan-saan. Dumalas na rin noon ang pagpapainom sa kanya ni Kadoming nung makapangyarihang alak. Maraming nagbago sa buhay niya. Luminaw yung mata niya, lumakas ang pandinig, pati boses niya raw nagbago. Sa gabi naman, hindi siya nakakatulog. Pero kahit isang oras lang daw ang tulog niya, pakiramdam niya sobrang lakas niya pa rin. Hanggang isang araw nga, inatake ng malubhang sakit si Kadoming. Noong una ay hindi nito matukoy kung anong klaseng sakit ang dumapo sa kanya. Mga isang linggo rin ang lumipas, tsaka niya lang nalaman na pinagtulungan pala siya ng 5 mambabarang, kaya ganoon na lang kalakas yung sakit na tumama sa kanya. Kung mas maaga niya lang sanang nalaman, baka nagamot niya ang sarili niya. Bumisita isang hapon si James sa bahay ni Kadoming. Naabutan niya ito na nakasalampak sa sahig, naliligo sa sarili niyang suka at dilatang mga mata. Dahil nga sa biglaang pagkamatay ay hindi na nito naituro kay James ang mga lihim niya bilang isang albularyo. Hindi na rin daw siya nakainom ng alak, kaya kalaunan ay bumalik din sa dati yung katawan niya. Doon na rin daw nagpasya si James na lumuwas at maghanap ng trabaho dito sa lugar namin. Hindi na natuloy yung pagiging albularyo niya sana. Maikling kwento lang po ito para sa mga kapasta natin. Magandang araw po sa inyo. Alfred ang pangalan ko. Nangyari ito noong minsang pumunta kami sa fiestahan sa kabilang bayan. Inimbitahan kami ng kaibigan kong si Jose na umaten sa fiestahan nila. Magpapatumba raw kasi ng baboy yung papa niya. Kasi graduate na sa kolehiyo yung bunso nilang kapatid. Grande yung magiging selebrasyon. Pagdating ko doon, ang daming handa. Ang dami ring tao. Siyempre marami rin akong kakilala doon na imbitado rin pala. Pagkatapos ng kainan, naglatag na si Jose doon sa gilid ng bahay nila. Ayaw niya doon sa harap kasi doon daw pupwesto yung mga kainuman ng papa niya. Nung magsimula na yung inuman, napansin ko na padami kami ng padami sa mesa na yon. Hanggang sa sumapit na nga yung gabi at nalasing na rin yung iba. Hindi naman sa pagmamayabang, pero malakas talaga ako sa inuman. Hindi agad ako nalalasing, kaya madalas ay ako lagi yung natitira sa inuman. 6 na lang kami doon sa mesa. Yung isa pumipikit-pikit na. Sabi ko nga kay Jose, pauwiin na niya kasi baka doon pa yun matulog. Kinukurot ko yung pulutan doon nang may tumabi sa amin. Paglingon ko sa kanya, nakaramdam ako ng pagkahilo. Alam ko na hindi pa ako lasing nun, kaya nagtaka ako. Bakit kaya ako nahilo? Tinitigan ko yung mukha ng bagong dating, pero kahit anong titig ko sa kanya, hindi ko maaninag ng maayos ang mukha niya. Yun bang parang may anino sa mukha niya? Ilang beses ko siyang sinubukang kausapin, pero hindi sumasagot. Nagsalita lang nung tinanong ko yung pangalan. Aris daw ang pangalan niya. Mga kalahating oras ang lumipas. Bumalik din si Jose. Kinalabit niya ako. Sabi niya may sasabihin daw siya sa akin. Nung makapunta kami doon sa may bandang kusina, tsaka ako nakita na namumutla si Jose. Bakit ko raw kinausap yung lalaki na katabi ko kanina? Sabi ko naman gusto ko lang makipagkilala, kaso ayaw namang sumagot. Kinaltukan ako ni Jose. Hindi raw yung tao. Natakot naman ako nang marinig ko yun, pero hindi pa rin ako naniwala. Sabi ko baka pinagtitripan na naman ako ni Jose. Pero seryosong seryoso ang mukha niya. Para raw maniwala ako, lapitan ko raw uli. Tapos pasimple kong tapunan ng alak yung paa. Tapos tignan ko raw yung itsura ng paa. Tsaka ko lang malalaman kung nagsasabi nga siya ng totoo. Bumalik ako. Takot na ako nung oras na yon. Kaso nagkasubuan na. Kaya pasimple akong kumuha ng alak at tinapon yun sa paanan niya. Lumingon sa akin si Aris, pero imbis na makipagtitigan,
yung paa niya ang una kong tinignan. Hindi nga yun paa ng tao. Imbis na mga daliri ay naging parang paa ng kambing yung nakita ko. Umuusok pa yun at nangangamoy. Biglang tumayo yung nilalang na nagpakilalang Aris. Tumakbo siya pabalik doon sa mga puno kung saan siya nanggaling. Bala ko pa sanang sundan kaso pinigilan na ako ni Jose. Sabi niya delikado raw na sundan ng ganoong mga nilalang. Nalaman ko na madalas palang bumisita sa mga kabahayan ng nilalang na yon. Hindi naman daw siya nananakit ng mga tao. Pero nakakatakot pa rin siyempre. Naniniwala sila na bantay sa gubat ang nilalang na yon. At paminsan-minsan kaya siya dumadalaw sa mga kabahayan ay nalulungkot din siya sa gubat. Malamang ay gusto lang niyang makipagkaibigan sa mga tao. Kaso nga hindi pwede. Nung sumunod na beses na pumunta ako kila Jose, sabi ko sa loob na lang kami ng bahay uminom. Kasi baka puntahan uli kami ng nilalang na nagpakilalang Aris.